Scorpio. This is your weekly reading. Alamin natin kung anong papasok na energies, blockages, or opportunities sa'yo this week. This is also a timeless reading na kung kailan mo mapanood ang video na ito is maaring doon ka pa makaresonate. This is also a general reading, general collective reading. No, hindi lahat ng messages is makaka-resonate ka. Piliin lamang yung mga messages na makaka-resonate ka at isang tabi yung mga hindi. So, alamin natin yung energy na darating sa iyo this week. Okay, Knight of Cups. Ngayong week is baka may mag-offer or maaaring may mag-offer sa iyo dito ng romantic relationship, no? Pwedeng may mag-offer ng love, ganon. Or pwedeng magsasabi na kung gaano ka kahalaga, gaano ka importante, or gaano nila na-appreciate yung aura mo, no? Pwedeng may papasok din sa iyo ng opportunity ng pagiging creative, no? Yung pagkamalikhain is pwedeng magamit mo this week. Magagamit mo na this week. Scorpio. Wow. And since magagamit mo itong, since yung mga ganitong opportunity, no, lalong-lalo na yung pagiging creative mo is magagamit mo ngayon. May potential yung pagiging creativity mo, yung pagkakaroon mo ng creative mind, no, isa pwedeng magdala to sa'yo ng respeto, ganun. Pwedeng dahil tangkilikin kanila, and yun nga, yung sinabi ko kanina na, yung ma-appreciate yung aura mo, yung kung ano meron ka, yung crafts mo, pwedeng yung talent mo, ganun. No, pwedeng may potential to na magdala sa'yo sa pagiging isang leader, no? Karespe-respeto, alam yung ginagawa, no? Yung kalaro, yung ambisyon sa buhay, yung mararating ng ambisyon sa buhay, ganun. Pati yung focus or yung career, magdadala ng magandang career, no? Itong pagiging creative mo. Wow! Scorpio, aside sa King, is meron ding 9 of Pentacles, no? Magdadala sa'yo ng magandang career, karespe-respeto, or pag-overcome ng mga ano mo sa buhay, ng mga challenges, no? Na dahil lang doon sa simpleng creativity, no? And aside doon, is mapapakinabangan mo to. Kung pagiging creative mo, Scorpio, is may potential din ito para maging isang matibay na pundasyon. Nababasa mo ba yan? You know? Financial independence, financial stability, luxury, reward, no? Kung mapapangalagaan mo to ng mabuti, no? Kikilusan mo, and bibigyan mo ng dedikasyon, ganyan, pwedeng maghatid to sa'yo ng luxury in life, no? Magkaroon ka dito ng financial stability, pagkakitaan mo ito. Yun, no? Pwede din, no? Knight of Cups kasi to eh. Pwede din ng iba sa inyo dito, no? Scorpio, babae man or lalaki. Pwede may mag-offer sa inyo dito ng kanilang love, no? Tapos is yung love na i-offer sa inyo nung tao na yon is pwedeng nakakaangat siya sa buhay, mayaman siya. King of Wands to eh. Wands is about ambition, career, no, ganun. May maganda siyang karera sa buhay, no? Pwedeng may maganda siyang trabaho, nasa posisyon siya, malaki yung sahod niya, ganon. And ikaw, itong 9 of Pentacles
Scorpio, is pwedeng makinabang dahil doon sa kung anong merong estado ni itong nanliligaw sa inyo or nagbibigay ng emotional, nagbibigay ng motibo. Ganon, no? May dalawa akong nakikita dito. Nag-a-align kasi yung mga cards Scorpio. Wow. Puro cups. About love talaga to and creativity. And opportunity to para sa'yo, no? Para mag-explore, no? Para mangarap ulit. Para ma-in love or ma-in love, no? Pwede nga doon sa nag-offer sa inyo ng love, no? Ng romantic partnership, no? Or pwedeng bagong inspirasyon nga, no? Na magsisimula, sisibol, aaralin mo, i-discover mo, ganon, palalaguin mo, maku-curious ka, yun, no? Opportunity to para sa'yo, no? Na mag-explore ng sarili mo or ng kung gaano kaganda ang mundo or ng nasa paligid mo. Okay. Kailangan mo lang talaga tong pangalagaan ng may mabuting intensyon. Scorpio, palaging mag-a-align kasi na yung mabuting intensyon mo, ganon. Susunod na yan yung mood mo, yung energy mo, yung vibration mo na masaya ka, excited, energetic, positive, ganon. So, ito kasi magaganda tong cards mo ngayon, Scorpio. No, creativity or pwedeng love life, ganon. And merong sigurong, kaya mo na-achieve ito, kaya to darating sa buhay mo kasi meron kang pinagdaanan na siguro masaklap sa nakaraan, ganon. And na-align mo dito, na-hit mo dito siguro yung frequency or energy na deserve mo. Love life, magandang love life, luxurious life, no, karespe-respeto. And siguro sa isang banda ng buhay mo is baka mareminis mo yung mga pinagdaanan mong sakit, hirap, or bigat, no? Kasi na-achieve mo na dahil unti-unti mo nang na-achieve itong magaganda sa buhay mo, no? Padaanin mo lang yan sila sa isip mo, pero wag mo hayaan na kontrolin ka nun, no? Sinasabi ng The Tower card dito na iwan mo na yung mga masasakit na alaala, no? Kasi nandito ka na ngayon sa era ng ma-manifest, no? Nagma-manifest na yung deserve mo sa buhay, maybe pinag-pray mo ito, pinroseso mo, no, na kung paano mawawala yung bigat, paano mo ma-handle ng at peace ka, ng may comfort ka sa puso mo, yun, no. Hindi naman masamain na minsan dumaan yan sila sa isip mo, no, yung mga masasakit na alaala, pero tingnan mo lang palagi yun ng may positive lang, no, na kung ano ba yung dulot nun sa'yo, ano ba yung magandang naidulot sa'yo ng masakit na alaala na yon, ng nakaraan na yon, di ba natuto ka, di ba naging humble ka siguro, ganun, or pwedeng dahil dun sa pangyayaring yon, sa mabigat na pangyayaring yon, naging bago yung pananaw mo sa buhay, naging bago yung ikaw, nagkaroon ka ng bagong karakter, ganun, no. Kaya yun, na-align sa sarili mo, na-align sa'yo yung mga mabubuting bagay, no? Dahil doon sa mga nangyaring hindi maganda sa'yo nung nakaraan. So, yun yung lagi mong titingnan. Huwag mong husgahan yung nakaraan mo na kung pangit man yun, is pangit na talaga. Hindi. Kung pangit yun, is yun yung nagbigay sa'yo. Tingnan mo yun as swerte, alchemy, no? Na yun yung nagdala sa'yo ngayon ng swerte, no, para mag-open yung portal ng biyaya, pagmamahal, ng respeto, ayan, no, biyaya ng karangyaan or kayamanan, ng respeto, tsaka ng pagmamahal. Wow, ang ganda ng reading mo,
Scorpio, this week, no? Kaya, huwag mong tingnan yung nakaraan mo Iwanan mo na talaga yun. Kasi ito na yun, tingnan mo. Yung dalawang, Hari at Reyna, may power, merong sa ulo, merong crown, tapos tumilapon doon sa tower. Yung tower is pwedeng pundasyon yun ng kanyang power, ng kanyang confidence, no, sa buhay, pero biglang nawasak yun, no, so wala siyang choice. Yung Hari at Reyna, pwedeng sumisimbolo din sa iyong yin and yang energy, masculine and feminine energy, na walang choice, wala kang choice kundi iwanan yung sitwasyon na yun. Kahit na mabigat, kahit mahirap, kahit uncomfortable para sa'yo, pero ito ay tapos na. So, wag na daw yung balikan, Scorpio. Sinasabi dito. Okay. Kasi etong dalawa mo, nasa dulo yung dalawang challenge sa'yo. Kasi baka dahil sa bigat or sa sakit, no, na iniwan nung alaala na yon, no, masyado kang nahuhook doon, Scorpio. Masyado mo siyang iniisip-isip or to the point na parang naa-addict ka na minsang balik-balikan yon, no? Hindi naman naa-addict talaga. Hindi ka lang siguro aware, no, na pag pumapasok siya sa isip mo is nag-iiba yung mood mo, nag-iiba yung vibration mo, yung energy mo. Pwedeng ang saya-saya na nga ngayon ng week mo ng mood mo, pero pag naaalala mo yung moment na yon, no, na dumaan sa buhay mo, dumating sa buhay mo, isa nag-iiba ka, no? So bantayan mo yon, bantayan mo yung ganong attitude mo, yung ganong emotion mo, no? Kasi kailangan align tong gaganda 1, 2, tong apat na cards na to is align sila. Respeto, kayamanan, and pagmamahal, bagong opportunity, no, para mag-grow ka, no. And dahil lang dun sa nakaraan mo na yun, no, huwag kang maging judgmental doon, huwag kang maging judgmental sa sarili mo if ever man, no. Kung may naging pagkukulang ka, kung may naging pagkakamali ka sa nakaraan, is hindi ikaw yun. Eto na nagmamanifest na yung magagandang pangyayari sa buhay mo, mangyayari sa buhay mo ngayong week. So, bakit mo patitingnan yung mga nakaraan mo? No? Kaya nga, think from a higher perspective. Isipin mo na lang na yun na lang yung naging swerte, no, para ma-achieve mo itong mga bagong paparating na energy sa'yo, no, ngayong week. So, yun yung reading mo ngayong week, Scorpio. Ito'y isang gabay lamang. Ikaw pa rin ang may hawak ng iyong kapalaran, no? And it is a reminder lang na energy is a fluid. Pwedeng magbago yung readings mo. Depende yan sa iyong intention, sa iyong energy, kung align ka ba, ganun. Kaya kailangan dito, lagi kang positibo, palaging aligned yung mga iniisip mo doon sa ginagawa mo, sinasabi mo, and doon sa emosyon, no, na pinapalabas mo, nararamdaman mo, no. So, yun, no. Ingat palagi. Thank you and bye.